Si Yana ay isang magandang dalaga na pagkatapos magtapos ng pag-aaral ay dumaan sa kanyang ama at ipinakilala ang kanyang kasintahan na si Chen. Gayunpaman, hindi aprobado ng kanyang ama ang kanilang relasyon, kumbinsido na hindi siya angkop para sa kanyang anak na babae. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ama, tumanggi si Yana na iwan ang kanyang kasintahan at nagdesisyon siyang lumipat mula sa kanilang tahanan. Ilang sandali lamang, natanggap niya ang balita na pumanaw na ang kanyang ama at labis siyang nalungkot na sila ay nagkahiwalay. Ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang mga plano at nagpatuloy sa kanilang engagement. Nagsimula silang mag-ayos para sa kanilang kasal at dumaan ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Lily upang batiin sila. Nais ni Lily na gawing alala ang sandali sa pamamagitan ng isang litrato, ngunit hindi niya napansin na si Lily ay bahagyang nakikipag-flirt kay Chen. Mamaya, habang sinusukat ni Yana ang kanyang wedding gown, tinitigan niya ang isang litrato ng kanyang ama at nag-isip, sinasabing nagkamali siya sa paghusga kay Chen, sapagkat hanggang ngayon si Chen ay isang masipag at mapagmahal na lalaki. Samantala, nakipagkita si Chen kay Lily at hinarap siya tungkol sa kanyang asal. Binalaan niya si Lily na huwag hayaang malaman ni Yana ang kanilang lihim na relasyon, sapagkat masisira nito ang lahat ng kanilang mga plano. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap si Lily ng isang regalo at nang buksan ito, nakatagpo siya ng isang access card para sa isang silid. Inisip niyang ito ay isang sorpresa. Pagdating doon, nakita niya ang mga damit ni Chen na nakakalat sa sahig at nalilito siyang pumasok sa banyo, kung saan nakita niyang magkasama sina Chen at Lily. Tumakbo siya palabas ng silid, tinutulungan siya ni Chen na may paliwanag, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya tinraidor. Si Lily, na nakikialam, ay nagmungkahi na walang nangyaring masama, ngunit napansin ni Yana na suot ni Lily ang kanyang engagement ring. Dahil sa galit, tinanong niya si Lily na ibalik ang kanyang singsing, ngunit sa isang bugso ng galit, itinulak siya ni Lily. Nadulas siya at muntik nang mahulog sa balkonahe, ngunit nahawakan siya ni Chen sa tamang oras. Si Lily, na may malamig na tono, ay pinaalalahanan si Chen na ngayon ay alam na ni Yana ang katotohanan tungkol sa kanilang relasyon. Si Chen, na may mata ng pagsisisi, ay humingi ng paumanhin at binitiwan ang kanyang kamay. Dahil sa aksidente, siya ay pumasok sa koma at nagkaroon ng traumatic brain injury. Ang kumpanya ng kanyang ama ay nakuha ni Lily, pati na rin ang lahat ng mga ari-arian, at si Lily ay naging assistant niya at pinipilit siyang gawing publiko ang kanilang relasyon. Ngunit si Chen ay tumangging gawin ito, nagsasabi na kailangan nilang maghintay. Magiging iskandalo kung magpapakasal sila habang ang kanyang fiancé ay nasa koma. Samantala, sa ospital, nagising si Yana nang hindi inaasahan. Nalilito, nakalabas siya ng ospital at sumakay ng kotse upang humingi ng tulong. Sa kanyang malas, ang driver ng kotse ay isa sa mga tauhan ni Lily na may utos na tapusin siya. Ngunit sa tamang oras, isang batang lalaki na nakasakay sa motorsiklo ang dumating upang iligtas siya. Sinubukan ng tauhan ni Lily na atakihin siya, ngunit madali siyang tinalo ng batang lalaki. Nang maglaon, nagising si Yana sa ibang lugar. Natatakot, kumuha siya ng kutsilyo at hinarap ang batang lalaki. Ngunit sa kanilang engkwentro, pareho silang nahulog sa kama. Doon niya napagtanto na siya ay si Donyo, isang dating gwardiya ng kanyang ama. Nang maguguluhan, tinanong niya siya kung bakit siya iniligtas, at simpleng sinabi ni Donyo na ito ay isang pagkakataon lamang. Ikinuwento ni Donyo na si Chen ay ngayon ang presidente ng kumpanya at nailipat ang halos lahat ng kanyang yaman sa kanya at nakatira sila ni Lily sa kanilang bahay. Nag-alok sila kay Yana ng tulong upang mabawi ang lahat ng kinuha sa kanya. Ngunit tinanggihan niya ang alok at iniiwasan ang kasunduan. Pagdating sa kumpanya, sinalubong siya ng isang press conference. Lumapit siya kay Cheng at upang hindi magduda ang mga tao, sinabi niyang hindi niya naalala ang nangyari, pati na ang aksidente. Nagkunwaring masaya si Cheng sa harap ng mga mamamahayag at ipinagdiwang ang paggising ng kanyang fiancé na nagising pagkatapos ng 3 taon sa koma. Pagbalik sa kanilang bahay, napansin niya na ang mga kasuotan ni Lily na nakakalat sa sofa. Nagtanong si Cheng at sinabi niyang ito ay isang tuwalya lamang na ginamit sa pagpapawis. Habang si Yana ay pumunta sa kanyang kwarto, itinulak ni Cheng si Lily palabas ng bahay kasama ang lahat ng mga gamit nito. Pinuntahan ni Lily ang doktor ni Yana at hindi maintindihan kung bakit nagising siya ng bigla matapos ang 3 taon. Ipinaliwanag ng doktor na si Yana ay may selective amnesia, isang uri ng mekanismo ng depensa upang harapin ang mga masakit na alaala. Pumunta sila ni Lily sa hotel kung saan siya natuklasan ang pagtataksil ni Cheng at sarkastikong tinanong kung naalala pa niya ang regalo na ibinigay. Galit na hindi na napigilan ni Yana ang kanyang emosyon at sa matinding galit, hinawakan si Lily at ipinasok ang kanyang ulo sa inidoro. Ilang sandali pagkatapos, dumating si Chen at nagkunwari si Yana na hindi niya naalala ang nangyari.
Sinabi niyang inimbita siya ni Lily upang matulungan siyang ma-recover ang mga nawalang alaala. Nag-complain siya tungkol sa isang sakit ng ulo at nag-alala si Chen kaya pinaalalahanan niyang magpahinga siya. Kinabukasan, nagalit si Chen kay Lily at pinaalalahanan siyang si Yana pa rin ang presidente ng kumpanya, ang anumang maling hakbang ay pwedeng magdulot ng malaking problema. Sinabi ni Lily na nagkukunwari lamang si Yana ng amnesia, ngunit tumanggi si Chen na makinig sa kanya. Ayaw niyang masira ang kanilang mga plano. Samantala, si Don Yu ay nagmamay-ari ng isang ahensya ng seguridad at muli siyang nakipagkita kay Yana. Inalok niya siya ng tulong upang mabawi ang lahat ng mga nawala sa kanya, ngunit nagpasya siyang hingin ang 50% ng mga shares ng kumpanya bilang kapalit. Tumanggi si Yana at inaalok siya ng kabayaran sa tulong na ibinigay sa kanya. Determinado siyang bumalik sa kumpanya. Sinubukan ni Chen na kumbinsihin siya na kailangan pa niyang magpahinga at mag-recover, ngunit dahil sa kanyang presensya, wala na siyang ibang choice kundi ibalik sa kanya ang pagiging presidente. Nang dumalo siya sa kanyang unang meeting, napansin niya na ang kumpanya ay isang kabuuang kalituhan. Wala ni isa mang organisasyon, kaya't labis siyang nainis at nalungkot dahil ang mga pagsisikap ng kanyang ama ay nauurong lang. Pagkatapos sa parking lot, isang grupo ng mga tauhan ni Lily ang dumating upang samantalahin siya, ngunit dumating si Don Yu at mabilis siyang isinakay sa kanyang sasakyan. Bumalik siya upang harapin ang mga abuso at pinagmumulta ang mga ito. Kinabukasan, nagtipon si Don Yu kasama ang kanyang koponan sa kanilang opisina. Nagising si Yana at hindi niya namalayang suot niya ang isang kamiseta ni Don Yu. Nang lumabas siya ng kwarto, nagulat ang mga bodyguard at agad niyang pinakiusapan na ipikit ang kanilang mga mata at dinala siya. Nagpasalamat siya kay Don Yu sa muli niyang pagligtas sa kanya. Habang nakangiti, may pagka-flirt na tanong si Don Yu kung nais ba niyang malaman kung paano siya nabihisan, na nagpatinag kay Yana at tinanggihan ito, ngunit sa huli ay inamin niyang hindi niya kayang gawin ito mag-isa at humiling ng tulong. Ngunit nag-alok si Don Yu ng 15% lamang ng mga shares ng kumpanya bilang kabayaran. Samantala, natanggap ni Chen ang isang larawan nila ni Yana na magkasama at, puno ng selos, inisip niyang siya ay pinagtataksilan ni Yana. Nagdesisyon siyang harapin sila at naghahanap ng bagay na ipupukpok kay Don Yu, ngunit napansin ni Don Yu ang kanyang presensya at mabilis na nagtanggol, binigyan siya ng matinding palo. Nagkunwari si Yana na nag-aalala at nilinis ang mga sugat ni Chen. Hiniling ni Chen na paalisin na ang kanyang mga bodyguard, ngunit tumanggi si Yana dahil marami na siyang natamo na pag-atake at kailangan ng proteksyon. Puno ng galit, ibinuhos ni Chen ang kanyang inis kay Lily, sinisisi siya sa pagkakaroon ng bodyguard para kay Yana. Naguguluhan si Lily at tinanong kung sino si Don Yu at ipinaliwanag ni Chen na siya ang dating bodyguard ng yumaong ama ni Yana. Pagdating sa kumpanya, dumating si Yana kasama si Don Yu at magkasama nilang natuklasan ang isa sa mga iligal na plano ni Shin na nagtatangkang bumili ng mga lupa gamit ang mga iligal na paraan. Nang masangkot sa kanyang kasinungalingan, pinili ni Shin na isisi kay Lily kaya't pinalayas ito mula sa kumpanya. Nag-aalala si Don Yu sa kaligtasan ni Yana at binigyan siya ng isang bracelet na may kasamang gila upang palagi siyang mahanap. Dinala ni Don Yu si Yana sa isang lugar kung saan ipinakita niya sa kanya ang litrato mula sa araw bago ang kanilang kasal. Sinabi niyang nais niyang bawiin ang mga nawalang oras at nais magpakasal sa loob ng isang buwan, ngunit sinabi ni Yana na parang lahat ay masyado pang mahirap para sa kanya at humiling ng oras upang mag-isip. Sumunod, naglakbay sila ni Don Yu sa isang marangyang resort. Alam ni Yana na dito rin dinala ni Chen si Lily upang magdiwang ng kanilang weekend, at nang umakyat siya sa kanyang kwarto, nakita niyang naroroon si Chen at sinubukang makalapit sa kanya, sinasabing matagal na siyang mag-isa. Tinanggihan siya ni Yana at binigyan siya ng isang malakas na sampal. Ngunit maling interpretasyon ni Chen ang sitwasyon at nasiyahan. Nang biglang pumasok si Don Yu, tinadyakan niya si Chen at itinulak palayo. Galit na galit, tinanong ni Chen si Don Yu kung anong karapatan niyang makialam dahil si Yana ay ang kanyang fiancé at hindi pinapansin ni Yana, inihayag ni Don Yu na siya ay may pagmamahal kay Yana. Kinabukasan habang nag-ensayo sa Yin, hinanap ni Chen si Yana at pinilit siyang pauwiin na mag-dismiss ng kanyang bodyguard na sinabing inamin daw ni Don Yu na siya ay may pagmamahal kay Yana. Sinabi ni Yana na kung itatanggal niya si Don Yu, mawawalan siya ng proteksyon. Tiniyak ni Chen na naayos na niya ang lahat at nagdala siya ng 10 bodyguard upang bantayan siya. Ngunit dumating si Don Yu at, sa gulat ni Chen, lahat ng mga bodyguard ay mga tauhan ni Don Yu. Pagkatapos, dinala ni Chen si Yana sa isang eksklusibong bridal shop. Inisip ng designer na si Don Yu ay magiging kanyang asawa at excited na iniimbitahan siyang magsuot ng isang tuksedo. Nang magsuot si Don Yu ng tuksedo, lumabas siyang nakaayos ng maayos at, sandaling pagkatapos, lumabas si Yana na suot ang isang napakagandang wedding dress. Napanganga si Don Yu nang makita siya at nagsabi ang designer na sila ang perfect na magkapareha.
Nagalit si Chen at pinaalala sa kanila na siya ang tunay na fiancé ni Yana. Bigla, nawala ng balanse si Yana at nahulog kay Donyu. Nahulog siya sa mga labi ni Donyu at nagkaroon sila ng isang halik. Natuwa ang mga empleyado ng tindahan at nagdiwang sa sandali, habang si Chen, puno ng galit, ay nanatili sa labas ng tindahan, hindi makagalaw. Sa labas ng tindahan, niyaya niya na si Chen at tinanong kung bakit nangyari ang insidente. Sinabi niya kay Chen na hindi siya dapat magbago ng plano, ngunit sagot ni Chen, siya ay nag-akto lamang ayon sa kanyang ipinag-utos, at may ngiting tanong kung nagustuhan ba niya ang kanyang performance. Hindi alam kung anong sasabihin, bumaba siya sa sasakyan upang mag-isip at magmuni-muni. Habang naglalakad, abala sa kanyang mga iniisip, nagsimula siyang magmuni-muni tungkol sa lahat ng nangyari. Tumawid siya ng kalsada nang hindi namamalayan na papalapit ang isang truck. Sa tamang oras, dumating si Donyu at iniligtas siya. Pagkatapos, inaalagaan niya ang mga pasa niya. Nilapitan siya ni Donyu ng dahan-dahan at tinanong siya kung anong distansya ang nais niyang itago sa pagitan nilang dalawa. Hindi na kayanan ni Yana ang sitwasyon at nagpabaya, kaya't ipinikit niya ang mga mata at naghanda para sa isang halik. Ngunit tumayo si Donyu at umalis na nag-iwan sa kanya ng pagkahiya at kalituhan. Makaraan ng ilang sandali, si Donyu ay nagpapapahid ng buhok at napansin ni Yana ito. Hindi na niya napigilan ang tukso at, impulsibong, nilapitan siya at hinalikan siya ng malalim. Tinanggap ni Donyu ang halik at parehong nagpadala sa sandali, hanggang sa biglang magring ang telepono. Dumating si Chen at halos mawalan ng malay nang makita silang magkasama. Ang kamiseta ni Donyu ay hindi nakaabot at puno ng mga tanong. Ipinilit niyang malaman kung ano ang nangyari sa pagitan nila. Kabado, nagpunta si Chen sa banyo at nakita ang 2 toothbrushes. Pagkatapos ay pumasok sa kwarto at nakitang may 2 unan. Dahil dito, nawalan ng kontrol si Chen at pinilit niyang ipiliin ni Yana kung siya o ang bodyguard nito. Pagod na sa mga selos, humiling si Yana na magpahinga sila sa relasyon. Sinubukan ni Lily na kumbinsihin si Chen na iwanan na si Yana. Sinabi niyang gamit ang perang nakuha nila, makakayang mabuhay ng tahimik at walang problema. Ngunit may ibang ambisyon si Chen. Nais niyang maging ganap na may-ari ng kumpanya, at upang magawa ito, kailangan niyang magpakasal kay Yana. Nag-init si Lily sa narinig, ngunit binalaan siya ni Chen na kung patuloy siyang magdudulot ng problema, tatapusin niya ang kanilang relasyon. Nang gabing iyon, lumabas si Lily upang magtakbo at maglinis ng isipan, ngunit bigla siyang inagaw ng mga tao at dinala sa isang abandonadong warehouse. Ang lahat ng ito ay plano ni Lily na nagbayad upang saktan siya. Nang magiging delikado na ang sitwasyon, dumating si Donyu kasama ang kanyang mga bodyguard at iniligtas siya. Ang mga kidnappers ay tumanggap ng nararapat nilang parusa. Nagising si Yana, naguluhan sa nangyari, at walang pag-iisip ay muling niyakap si Donyu ng mainit. Dahil dito, nagpadala silang dalawa sa sandali at nagkaroon ng kanilang unang pagtatalik. Pagkagising ni Yana, nahihiya siya sa nangyari, at tinangka niyang ayusin ang kanyang mga damit ngunit nadapa at nahulog mula sa kama. Tinanong siya ni Donyu kung siya ba ay sumusubok na tumakas, at may ngiti sa labi. Sinabi niyang mas gusto niya ang isang babaeng passionate, na lalo pang nagpasama sa pakiramdam ni Yana. Pagdating sa opisina kinabukasan, naghihintay si Chen na may daladalang singsing at isang bouquet ng mga bulaklak sa harap ng lahat ng mga empleyado. Hiniling niya kay Yana na magpakasal sa kanya, at kahit na hindi komportable si Yana, tinanggap niya ang alok ni Chen bilang bahagi ng kanyang plano. Gabi, dinala siya ni Donyu sa isang lakad at inutilize ang pagkakataon upang aminin ang kanyang nararamdaman. Sinabing siya'y nahulog sa kanya mula nang magsimula siyang magtrabaho sa kanyang ama. Seryosong sinabi niyang nais niyang maging asawa ni Yana at protektahan siya. Nagulat siya nang biglang maglabas si Donyu ng isang singsing. Nahulog sa emosyon si Yana at hinalikan siya, ngunit agad niyang sinabi na ang lahat ng nangyayari ay masyado pang mabilis para sa kanya, at kailangan niyang maglaan ng oras upang mag-isip. Nauunawaan ni Donyu ang kanyang sitwasyon at nagpasya siyang maghintay. Sumunod, nakipagkita si Yana kay Lily na tila dumadaan sa mahirap na panahon. Samantala, inaalok ni Yana si Lily ng pera kapalit ng kanyang tulong. Tumanggi si Lily sa una, ngunit hindi rin niya napigilan ang tukso ng pera, kaya tinanggap niya ang alok ni Yana. Kinabukasan, dumating si Yana sa kumpanya, puno ng kumpiyansa. Hindi nagdalawang isip si Yana at inakusahan si Shen, ipinakita ang mga ebidensya laban sa kanya sa mga investors. Ngunit, dumating si Lily at nagsabi na siya ang nagpipilit at nagmamanipula kay Yana. Matapos ang kanilang pagtatalo, tinawagan ni Lily si Chen upang ipaalam ang lahat, kaya't naging isang sinungaling si Yana sa harap ng mga investors. Pagkatapos ng press meeting, magkasama nilang hinarap ni Lily si Yana, may pagkapanalo sa mata, nagsabi na ngayon ay hawak na niya ang tiwala ng lahat.
Kung hindi susunod si Yana sa mga utos, mawawala ang lahat ng iniwang ari-arian ng kanyang ama. Gabi, dumating si Chen at inakusahan si Donyu bilang isang mandaraya. Idinagdag pa niya na si Donyu ay kasalukuyang engaged kay Yana, na tinanggap ni Donyu. Tinanong ni Yana, naguguluhan, kung ano ang layunin ni Donyu. Sinabi niya na nais lang niyang protektahan siya. Nang magtaka si Yana, tinanong niya kung bakit siya humingi ng 50% ng mga shares ng kumpanya. Sumagot si Donyu na ginamit lamang niyang dahilan ang mga salita niya upang makalapit dahil palagi na siyang interesado kay Yana. Gayunpaman, hindi nagtitiwala si Yana sa kanyang mga salita at pinakiusapan siyang umalis. Pagdating ni Chen sa opisina, may ngiti sa labi at sigurado na siyang magiging bagong presidente. Akala niya, kapag siya ang pinakamalaking may-ari ng shares, makokontrol na niya ang lahat. Sa gabing iyon, pinuntahan niya si Yana at inalok siya ng huling pagkakataon upang maging kanyang asawa. Ngunit nang makita niyang tumanggi si Yana, sinubukan niyang pilitin siya. Ngunit tumunog ang telepono ni Chen. Isa sa mga kasosyo ang tumawag at ipinaalam sa kanya na hindi niya ibebenta ang mga shares sa kanya at ang mga ito ay ipinagbili niya sa presidente ng Mindy Group, ang kanilang kalaban sa negosyo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Chen at agad na pumunta upang makipagkita sa presidente ng Mindy Group upang tanungin kung bakit binili nito ang mga shares. Sa kanyang gulat, natuklasan niyang ang presidente ng Mindy Group ay si Donyu. Walang pag-aalinlangan, nag-alok si Chen na ibigay si Yana kay Donyu, ngunit nagalit si Donyu dahil hindi siya isang bagay na ibebenta, kaya inutusan niyang dalhin siya at hilahin palabas. Nalaman ni Yana ang nangyari at nagpunta siya sa ahensya ni Donyu, ngunit wala siya roon. Nang makita ng isang empleyado ang pag-aalala ni Yana, sinabi nito sa kanya na noong mga panahon na siya'y nakaratay sa koma, hindi siya iniwan ni Donyu. Laging bumibisita si Donyu upang magbasa sa kanya, magdala ng mga bulaklak at ipakita ang kanyang walang kondisyong pagmamahal at dedikasyon. Dahil dito, nagsimula siyang mag-isip ng mas malalim tungkol sa kanyang nararamdaman at nagpasya siyang hanapin siya. Habang nasa daan, nahulog siya sa kamay ni Chen at nawalan ng malay. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap ng tawag si Donyu mula kay Chen at inimbita siya sa isang liblib na lugar, ngunit pinaalalahanan siya ni Chen na mag-isa lang siya. Pagdating sa lugar, natuklasan ni Donyu na inupahan ni Chen ang mga goons para pahirapan siya. Hindi nagdalawang isip si Donyu at hinarap ang mga ito, ngunit nagbigay si Chen ng utos na huminto si Donyu o papanghihinaan ng loob ang buhay ni Yana. Gamit ang pagkakataon, pinalo siya ng mga goons. Sa gitna ng kaguluhan, nanghihinayang na nagsusumamo si Yana para sa buhay ni Donyu. Tinutok ni Chen ang isang bat sa ulo ni Donyu, ngunit sa huling sandali, tumalon si Yana at tinamaan siya sa ulo, kaya't siya na ang tumanggap ng palo. Dinala ni Donyu ang kanyang mga tauhan upang tulungan siya, kaya napilitan si Chen na tumakas. Habang lumalabas ng lugar, si Lily, puno ng galit, ay pinaandar ang kotse at tinamaan si Chen, sabay sigaw na kung hindi siya magiging masaya, hindi rin siya dapat magiging masaya. Pagkagising ni Yana sa ospital, nandoon si Donyu sa kanyang tabi. Nang magtaka, tinanong siya ni Yana kung siya ba ang nag-iwas na makuha ni Chen ang lahat ng mga shares ng kumpanya. Kinumpirma ito ni Donyu at ipinaliwanag na bago pumanaw ang kanyang ama, ipinakiusap nito sa kanya na alagaan siya. Inamin din ni Donyu na siya ay ampon ng may-ari ng Mindy Group, isang matinding kalaban ng kanyang kumpanya, ngunit hindi siya itinuring na kaaway at tinulungan siya ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagbabayad sa kabutihang loob niya, kaya't nagpasya siyang protektahan si Yana. Ngunit matapos niyang magawa ang kanyang misyon, kailangan na niyang umalis upang magpatuloy sa kanyang buhay. Nalaman ni Yana na magpapakasal si Donyu at labis siyang naguluhan at nalungkot, lalo na't ang kasal ay isang arranged marriage ng kanyang stepfather. Sa isang pagkakataon ng tapang at determinasyon, dumating siya sa kasal na nakaputi at ininterrupt ang seremonya. Humingi siya ng paumanhin kay Donyu dahil nag-alinlangan siya sa kanyang nararamdaman at ipinakita ang singsing na ibinigay niya. Tinanong siya kung gusto pa niyang magpakasal, ngunit nanatiling tahimik si Donyu. Dahil dito, nagdesisyon si Yana na umalis ng malungkot. Gayunpaman, mula sa malayo, minanmanan siya ng kanyang stepfather at binigyan siya ng kalayaan upang magdesisyon para sa sarili. Dahil sa pagmamahal na nararamdaman ni Donyu, hindi nag-atubili at tumakbo siya patungo kay Yana, hinalikan siya ng buong init at sinabing mahal na rin siya nito. Nang makita ni Yana ang kanyang mga mata, nagdesisyon silang hindi hayaan na may makakapaghati sa kanila, kaya't magkasama nilang tinakasan ang kasal. Sa huli, natapos ang magandang kwento ng pag-ibig nilang dalawa.